Kevin Durant inaasahang matitrade ng Suns. Si Brandon Ingram pala ang tumanggi sa offer ng Pelicans. Nag-demand. Warriors excited sa tandem ni Kuminga at Butler. Jimmy may reaction sa pagbabalik ni JK. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 3,100. I-click lamang ang link sa comment section. May ulat na lumalakas ang paniniwala sa NBA na maaaring i-trade ng Phoenix Suns si Kevin Durant sa off-season. Sa kanyang paglabas sa Get Up noong Huwebes, sinabi ng NBA insider ng ESPN na si Brian Windhorst na si Durant ay malamang na matrade ngayong tag-init at idinagdag niya, Durant alam niya ito, alam ito ng Suns at alam ito ng buong liga. Sa kabila ng matibay na paglalaro ni Durant ngayong season, kasalukuyang nasa ika-11 pwesto ang Suns sa Western Conference na may record na 26-27 na nagpapahiwatig na maaaring magkaroon ng matinding pagbabago sa kanilang roster. Bago ang trade deadline noong nakaraang linggo, maraming espekulasyon ang lumabas tungkol sa posibleng trade kay Durant. Isa sa mga pinakamakatotohanang senaryo ay ang pagbabalik niya sa Golden State Warriors, kung saan siya naglaro sa loob ng 3 taon. Gayunpaman, ayon kina Shams Charania at Om Yang Misuk ng ESPN, wala umanong kahit anong kagustuhan si Durant na bumalik sa Golden State. Dahil dito, tumigil ang negosasyon sa pagitan ng Warriors at Suns, kaya nanatiling buo ang core trio ng Suns na binubuo nina Durant, Devin Booker at Bradley Beal kahit lampas na ang trade deadline. Dinala ng Suns sina Durant, Booker at Beal sa layuning makamit ang kampyonato, ngunit hindi pa nila naabot ang antas ng chemistry na inaasahan ng front office. Noong nakaraang season, sa unang taon ng trio na ito, agad silang na-sweep sa unang round ng playoffs. At kung magtatapos ngayon ang 2024-25 season, hindi pa sila makakapasok kahit sa play-in tournament. Sa kabila ng edad na 36 na taong gulang, nananatiling isa sa pinakaproduktibong manlalaro si Durant at isa pa rin sa pinakamapanganib na offensive weapon sa NBA. Noong Miyerkules ng araw, naitala ni Durant ang kanyang pangalan sa kasaysayan bilang ika-8 manlalaro sa NBA na umabot sa 30,000 career points matapos ang kanyang 34-point performance sa 119-112 na pagkatalo laban sa Memphis Grizzlies. Matapos mag-average ng 27 puntos bawat laro at maging ika-9 sa NBA MVP voting noong nakaraang season, patuloy niyang inilalaro ang parehong antas ngayong season. Nag-a-average siya ng si Durant, 2 beses na NBA champion, 2 beses na NBA Finals MVP, at 1 beses na NBA MVP ay may kontrata hanggang 2025-26 season. Ayon sa Spotrac, ang kanyang sweldo sa susunod na season ay aabot sa $1,600,000 ay aabot sa $54.7 million laban sa salary cap. Maliban na lang kung pipirma si Durant ng extension bilang bahagi ng isang trade, anumang team na kukuha sa kanya ay nangangahas na posibleng isang taong rental lamang siya. Gayunpaman, tiyak na maraming team ang handang sumugal para makuha ang isang generational talent at future Hall of Famer tulad ni Durant, lalo na kung naniniwala silang isang malaking piraso na lang ang kulang nila para maging contender sa kampyonato. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Saan kaya ang susunod na koponan ni Kevin Durant? Sa ibang balita naman, sinubukan ng New Orleans Pelicans na kumbinsihin si Brandon Ingram na pumirma ng pangmatagalang extension bago siya na-trade sa Toronto Raptors noong Pebrero 6. Ayon sa NBA insider na si Jake Fisher, tinanggihan ni Ingram ang isang 4 na taong alok na nagkakahalaga ng $100 milyon at 6 na raang nagkakahalaga ng $160 million from Pelicans. Sinabi ng mga league sources sa The Stein Line na tinanggihan nga ni Ingram ang isang 4-year, $160 million deal from Pelicans na sana'y nagpapanatili sa kanya sa New Orleans. Ibig sabihin ay may malaki siyang iniwang pera sa mesa habang hinahabol niya ang mas malaking halaga, isinulat ni Fisher. Ang negosasyon sa pagitan ni Ingram at ng Pelicans ay isa sa mga pangunahing kwento ng NBA noong off-season. Iniulat ni Shams Charania ng ESPN noong Disyembre na humihingi si Ingram ng halos max contract na nagkakahalaga ng $50 million per year. Batay sa ulat ni Fisher tungkol sa alok ng Pelicans, tila hindi man lang nila nilapitan ang hinihinging halaga ni Ingram. Ang ulat ni Charania ay dumating matapos magpalit ng ahente si Ingram at sumali sa Clutch Sports Group matapos siyang katawanin noon ng Excel Sports Management. Sa huli, nakuha ng Raptors si Ingram at napapayag siyang pumirma ng extension na halos katumbas din ng inialok ng Pelicans.
Ayon sa kanyang mga ahente kina Charania at Bobby Marks, pumayag si Ingram sa isang 3 taong $120 million contract with player option for 2027 to 28 season. Si Ingram ay naglaro ng 6 na season para sa Pelicans matapos makuha mula sa Los Angeles Lakers bilang bahagi ng Anthony Davis trade last July 2019. Sa bawat isa sa kanyang 6 na taon sa New Orleans, nag-average siya ng higit sa 20 puntos kada laro. Dahil sa nakuhang ankle sprain, limitado sa 18 laro lamang si Ingram ngayong season. Hindi pa siya naglalaro para sa Raptors mula nang matrade. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa demand ni Ingram? Sa sumunod na balita naman, ang Golden State Warriors ay dumagdag ng Jimmy Butler sa kanilang team at nagmukha silang isang ganap na naiibang unit dahil sa kakayahan na dala nito. Ang mga manlalaro sa koponan ay humahanga sa kanya sa ngayon dahil nananatiling walang talo ang Warriors mula nang siya ay mapasama sa lineup. Gayunpaman, hindi pa rin nasa kumpletong lakas ang Warriors dahil si Jonathan Kuminga ay hindi pa nakababalik mula sa kanyang injury. Patuloy na hinihintay ng mga tao na makita kung paano maglalaro ng magkasama sina Butler at Kuminga sa loob ng court at naniniwala mismo si Butler na magiging maayos ang kanilang tambalan. Ibinahagi rin ni Jonathan Kuminga ang kanyang pananaw tungkol sa paglalaro kasama si Jimmy Butler sa kanyang pagbabalik sa court. "Napakaganda para sa amin," sabi ni Kuminga. "Sa tingin ko, talagang maganda ito para sa akin na nasa paligid niya sinusubukang matutunan ang ilan sa mga ginagawa niya. Pakiramdam ko, nakikita ko ang sarili kong may katulad na estilo ng laro sa kanya." May mga espekulasyon na maaaring kailangang ipalit si Kuminga upang makuha si Jimmy Butler. Ngunit ang Warriors ay kinailangang isakripisyo lamang sina Andrew Wiggins, Dennis Schroeder at Kyle Anderson. Ang tanong ngayon ay kung kaya nilang muling pirmahan si Kuminga, lalo na't pumirma na sila ng 2 taong kontrata kay Butler matapos siyang makuha sa trade. Buong kumpiyansa namang sinagot ni Warriors owner Joe Lacob ang tanong kung gagawin nila ang lahat upang mapanatili si Kuminga. "Walang duda," sabi ni Lacob. 100%. Nagbibiro ka ba? Mahal ko yung bata na yan. Mahal namin siya. Nakikita ko na maraming oras kaming magsasama sa court," sabi ni Butler ayon kay Anthony Slater ng The Athletic. "Gusto kong isipin na mapapadali ko ang trabaho niya at mapapadali rin niya ang trabaho ko. Isa siyang manlalaro na kailangan nilang bantayan at bigyang pansin. Pagdating sa depensa, may isa ka pang quote-unquote na emperor na kayang mag-switch, mag-contest ng shot at tumakbo sa open floor. Magkatulad ang kanilang estilo ng paglalaro sa magkabilang dulo ng court, kaya maaaring asahan ng Warriors na ipares sila sa huling bahagi ng mga laro kung kailangang makakuha ng madaling puntos at mahigpit na depensa." Hindi nagkasundo ang Warriors at si Kuminga sa isang kontrata bago magsimula ang season na ito, kaya magiging interesante kung paano tatakbo ang usapang iyon sa pagtatapos ng season. Dahil nawala si Kuminga ng ilang panahon dahil sa injury, magiging mahalaga ang kanyang paglalaro sa pagbabalik niya, lalo na kapag umupo na sila sa mesa para pag-usapan ng isang bagong kasunduan. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa Jimmy Butler-Kuminga tandem at totoo bang pananatilihin ni Joe Lacob si JK?